Diyos ng lahat, papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo na 13 sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa Pamansang Nambana at Basilica Minor ng Panginoong Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na kaisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Amos, sinasabi ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng propeta na nagpahayag siya at nagbigay pa ng parusa gaya ng Sodom at Gomora, ngunit hindi nagbabalik loob o nagbabago ang mga tao. Kaya tayo'y tinatawag ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Mateo na magpahayag ng ating pananalig o panampalataya sa ating Panginoon sa panahon na binabayo tayo ng mga unos at bagyo sa buhay. Ngunit sa mga sandali na tayo'y nabagabag o dili kaya nangihina sa ating pananalig sa Diyos, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po munang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang iyong lahi, sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari ba magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di mo na sila magtipan? Oo nga ba ang leon sa kagubatan? Mali ba makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang ibon kung walang pain? Igkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang di sakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lunsod ang trompeta? Mangyayari ba sa isang lunsod ang isang kahindik-hindik na bagay, malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon
ay di gumagawa ng anumang bagay na di pinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungad ng leon, mari bang hindi matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigil mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa kong ilan sa inyong lungsod tulad ang aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama'y di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaon sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako'y dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kahit nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya. Sinaway ang hangin at ang dagat at tumahinik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalimas sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Martes tayo na 13 na linggo sa karaniwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong paksa ay pananalig. Ano ba ang pananalig? Ang ating Panginoon ay isang Israelita, isang Hebrew-Hudiyo. Sa mga Hebrew-Hudiyo, ang pananalig ay imuna. Na kasulat naman ang ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 8, verso 23 hanggang 27, sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, pistis. Pero dahil nagkaroon tayo ng tradisyon din sa Latin ay fidem. Sa English pa ay faith. Ang pananalig. Ang pananalig ay una sa lahat ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung ating napakinggan sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Amos, Kapitulo 3, verso 1 hanggang 12, na kung saan nagpahayag na ang Panginoon sa iba't ibang paraan. Hindi pa rin nagising yung mga Israelita sa katotohanan. Pakisabi sa katabi mo, gumising ka. Gumising tayo sa pananalig at pagkilala sa Diyos. Dahil dapat nating malaman ang kanyang landas. Kaya sa ating Salmo 5, ang poon ay mangunguna sa atin upang ang landas niya ay ating sundin. At ito yung landas ng pananalig. Ano ba ang pananalig? Una sa lahat, ang pananalig ay isang panampalataya o isang pagtiwala, isang pagtanggap at pagkaroon ng pagsuko na kung saan tayo ay nananalig sa Diyos na siya'y nabubuhay at tayo'y nagkaroon ng pagtitiwala sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang pangako, at magkaroon tayo ng kaalaman paano pa natin palalimin ang ating pananalig sa Diyos. Pangalawa, na ang pananalig ay kailangan ding hindi lang sa salita, bagkos at lahat higit na sa gawa at sa damdamin sa loob ng ating puso, na kung saan tayo ay maglilingkod at tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos na napahayag sa kanyang mga kautusan, napahayag sa mga pagpapahayag ng mga propita, napahayag sa mga salita ng ating pong Isus Nazareno. At dahil dito, na pangatlo, atin pong alamin na ang pananalig ay pagsabuhay sa panalangin na hindi lang panalangin na basta-basta o debosyon, panalangin na tumataimtim, lalong nagpahayag sa isang marubdob na pananalig at panampalataya na kung saan ang ating panalangin ay sumisigla, umuunlad, yumayabong, at tayo ay magkaroon ng iba't ibang paraan na payabungin pa, palalimin pa ang ating mga panalangin at debosyon sa ating Panginoon, na ang ating pagluhog ay sinasamahan natin sa pag-aaral at pagnilay-nilay at pagpapalalim pa ng ating kaalaman sa Biblia o sa mga salita ng Diyos. At dahil dito, ang ating pananalig ay umuunlad, napahayag sa gawa at nagkaroon ng kabutihan sa ating kalooban at sa ating ugali. Madalit sabi, tayo ay taong nananalig. Mayroong iba't ibang antas ang pananalig. Unang antas ay tinatawag na antas na kung saan nung tayo sa sinapupunan pa na usatyan ng ating nanay at nung tayo iniluwal hanggang pangatlong taon, ang ating pananalig ay tinatawag na primal na hindi po ito nagkaroon ng mga pagbabago sapagkat ang ating tiwala, ang ating pananalig ay nakikita natin sa ating mga magulang at sa ating mga kapatid at mga taong
kasama natin nung bata pa tayo. Ang pangalawang antas ay ang antas na kung saan nagkaroon na tayo ng isang kaalaman na napalalim na. May mga dasal na tayong nalalaman at mula sa taon na tayo 3 years old hanggang 7 years old, may mga lingwahe na tayo tungkol sa pananalig sa Diyos. Ito yung pagkaalam ng mga dasal gaya ng Ama namin, gaya ng Aba Ginoong Maria, gaya ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga dasal na simple, ngunit ito'y nagpapahayag kung paano tayo unlad sa pangalawang antas. Sa pangatlong antas ng pananalig, tayo magkaroon ng tinatawag na literal at mythic na pananalig sa Diyos, na ang lahat ng ating kaalaman ay nababasa natin sa mga kwento tungkol sa pananalig sa Diyos mula sa Biblia, mula sa iba't ibang mga libro, o kaya sa mga kwento mula sa ating mga magulang o sa mga katekista, na ito ay ating pinagnilay-nilayan at kumukuha tayo ng leksyon para sa buhay. At panglima na antas, pang-apat na antas, tayo ay nagkaroon na ng isang tinatawag na konbensyonal na pananalig sa Diyos, na sumasali na tayo sa iba't ibang kilusan, mga organisasyon, mga debosyon, at mga prosesyon at kung ano pang mga gawain na marubdob na pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. At panglima, magkaroon na tayong tinatawag na individuative at tinatawag na reflective na pananalig, na ang lahat ng ating ginagawa, pinagnilay-nilayan natin at pinalalim pa natin, sapagkat hindi lang po na basta debosyon o basta kung anong tradisyon atin pang pinalalim, sapagkat ang pananalig na hindi pinalalim, ito ay hungkag at madaling mawala. At pang-anim na antas, magkaroon na tayo ng tinatawag na conjunctive na pananalig sa Diyos. Nang ating pananalig ay hindi na matitinag, sapagkat hindi lang pinahayag natin sa gawa, hindi lang napahayag sa mabuting ugali. Ang ating pananalig ay buhay na buhay at tayo ay nagkaroon ng personal na enkwentro sa Panginoon, na siya ating kaibigan na, nasa ilalim na siya ng ating mga puso. At pangpito at panghuli na antas ng pananalig, magkaroon tayong tinatawag na universalizing na pananalig sa Diyos, na ang lahat ay tanggap na po natin at nagkaroon tayo ng isang pagsasaksi, witnessing, na kung saan ating ipinapahayag ating pananalig na buhay tayo, sapagkat nasa loob na, nasa bahagi na, sa bawat tibok ng ating puso, sa bawat ginagawa nating paglalakbay sa buhay, ang Diyos ay kalakbay, kasama natin sa piling ng may pag-ibig, na kung saan hindi tayo mabubuhay kapag hindi nananalig sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, manalig ka. Manalig tayo sa Diyos upang ang Diyos ay siyang sentro ng ating buhay, upang siya ay ang ating liwanag, upang siya ang ating gabay, upang siya ay magbigay ng kabuluhan ng buhay, sapagkat sa pananalig sa Diyos, magkaroon ng saysay ang buhay natin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging mga hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Atin pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok. Sa ating panahon, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yung mga taong sa dagat nagmumula ang ikabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan.
Ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng pagsubok at sulanin ng buhay na puno ng unos at magdulot na ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Ning namin ito, sumitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglalingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Mangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaning tunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag at ito'y walang anumang meragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa mitan ng anak na minamahal. Kay kisa namang helsi siya awit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbumini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si bahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na Malaberhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, may galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan ito ay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piking ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi namin maialay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong narito, kayong naugnay sa iba't ibang social media platform, at nakuspusting sa iba't ibang paraan ay inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Pananalig. Napakahalaga na bahagi sa ating panampalataya ang pananalig sa Diyos. Sa Hebro, imuna. Sa Griego, pistis. Sa Latin, fidem. Sa English, faith. Sa ating salita, pananalig. Manalig tayo sapagkat kung nasa Diyos tayo at nanalig sa Kanya, kaya natin ang pagpapaunlad sa ating pag-ibig sa Diyos at pagmahal sa kapwa, paglilingkod sa Kanya, at sa ating paggawa at pagsabuhay ng mabuti. Ngayon na po ang pubasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagpos ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilinganan ka na nagsusumamo sa iyo. Makantanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay kaniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.